Our Daily Bread, April 21, 2024, by Marvin Williams, that entitled Bitterness of Stolen Sweets. For today's scripture, we have Proverbs o mga kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 11 hanggang 17. Sabi dito, kahit ang bata ay makikilala ang kanyang mga gawa, makikita sa kanyang kilos kung siya ay tapat nga. Ang taingang nakakarinig at matang nakakakita, parehong si Yahweh ang siyang may likha. Matulog ka nang matulog at ikay maghihirap, ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap. Ang sabi ng mamimili, ang presyo mo'y ubod taas, ngunit pagtalikod ay ipinamamalitang nakabarat. Ang taong nakakaalam ng kanyang sinasabi, daig pa ang may ginto at alahas na marami. Ang sinumang nananagot sa utang ng iba, dapat kunan ng ari-arian bilang garantiya. Anumang nakuha sa pandaraya ay parang masarap na pagkain, ngunit kapag tumagal ay para kang kumain ng buhangin. Papuri sa Diyos sa pagkakabasa ng kanyang dakilang mga salita. Hear the story written as, thieves in Germany stole a truck's refrigerated trailer filled with more than 20 tons of chocolate. The estimated worth of the stolen sweetness was $80,000. Local police asked anyone who was offered large quantities of chocolate via unconditional channels to report it immediately. Surely, those who stole the massive amount of sweets will be facing bitter and unsatisfying consequences if they were caught and prosecuted. Sabi sa statement, ang mga magnanakaw daw sa Germany ay nangulimbat ng truck ng tsokolate. Ang tinatayang halaga daw ng nakulimbat ay $80,000. Ipinamalita ito sa lahat na kung sino man ang mag-aalok ng chocolate na kahina-hinala ay i-report agad. Sabi, for sure daw na iyong mga nagnakaw na yon ay magkakamit ng kapaitan at hindi magandang kahihinatnan kapag sila ay nahuli at nahusgahan. To support that, Proverbs confirms this principle. Food gained by fraud tastes sweet, but one ends up with a mouthful of gravel. Kitang-kita at dinig na dinig naman ang sabi. Anumang nakuha sa pandaraya ay parang masarap na pagkain, parang lang, akala lang. Ngunit kapag tumagal ay para kang kumain ng buhangin. See? Things we acquire deceptively or wrongfully may seem to be sweet at first seasoned and excitement and temporary enjoyment, but the flavor will eventually wear off, and our deception will lead to our being left wanting and in trouble. Ang lahat ng mga bagay na nakukuha sa pamamagitan ng panglalamang ay sa una lamang masaya, sa una lamang nakagagalak, ngunit paglaon ay papait din. The bitter consequences of guilt, fear, and sin can end up ruining our lives and reputations. At ang matindi pa rito, kaparusahan ng kapalit. Kasi eventually, we will feel guilty. Takot na baka mahuli, matuklasan, or ending maparusahan. There is no peace. It is pure restlessness. Even small children are known by their actions if their conduct is really pure and upright. Sabi pa kahit ang bata ay makikilala sa kanyang mga gawa, matutukoy kung siya ba ay tapat. Even bata ha, ano pa kaya sa nakatatanda na? Siyempre, mas makikilala tayo for that. May our words and actions reveal a pure heart for God, not the bitterness of selfish desires. Kaya't sabi, nawa ang ating mga salita at kilos ay magkatugma na ihayag ang pure na puso
sa Panginoon at hindi ang ating mga mapansariling pagnanais. When we are tempted, let's ask God to strengthen us and help us remain faithful to Him. He can help us look behind the short-term sweetness of giving into temptation and guide us to carefully consider the long-term consequences of our choices. Kapag tayo isinusubok, tinutokso, inaakit man ng mundo, give it all to God. Ask for guidance. Humingi tayo ng kalakasan upang tayo ay manatiling tapat at nananampalataya sa Kanya. Kaya niya. To emphasize, He can. Tulungan tayo na piliin lagi ang tama kaysa magpadala sa anumang tukso ng mundo. Every choices matter. Ang pinipili natin ngayon ay ang ginugusto nating maging future. Tandaan, there is no negative value of time. Hindi umaatras ang oras. Patuloy lang to sa pag-abante. And soon, marirealize natin that time has already passed and we are no longer able to change those choices we have made. A simple reminder for all of us. Let us all be wise under the guidance of our Lord. So God bless everyone.